Hello mga ka-uploador sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Maraming daghang salamat sa inyong tanan sa pag-subscribe at pag-view sa ating mga video. Katir syukran. Daghang salamat dia. So, pag-usapan natin yung mga stock na gaming. Ito si Web, PhilWeb, at saka Plus ang ating pag-usapan sa araw na to o sa gabi na to. So, bago lahat, balita muna tayo. PSEI, 6,071.06, up ng 1.33%. So, ICT nangunguna, GFC, bumabawi na sa Jollibee natin, Ali, Ayala Corporation, SM, Advance, I Advance, 10 million. Tapos ICT, 1 billion, grabe. So, kaya umangat siya ng tumubo ka ng 44 pesos kung may nabili ka kay ICT. Iba-iba. So, mga decliners, yan sila. Yan. So, tara let's. Pag-usapan natin si Plus at saka si Web. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe naman kayo dyan sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, Uploader sa Pinas Market. Nag-trade tayo ng mga blue chip stocks at sa mga nagre-review naman din tayo ng mga kahit anong stock, lalo na kung may mag-request. At kung sa US market naman, meron tayong Doodle Goes to US market. English de Carabao lang yan. Tapos, mga penny stock lang to ni-review na natin, pang day trade lang to, Hindi pwede pang long-term investment kasi ito silang mga stock na humahataw ng 1,000, 5,000, 100, 50%, mga ganun-ganun. So, si Plus ang ginawa niya ngayon, bullish, up. Nag-up si Plus, puro up siya. So, kung nakabili ka dito, kumita ka na rin. So, yan, meron ka ng 25%, Timpu-timpuhan lang talaga. Marami kang pira, mahilig kang maghanap. Makatutubo din pala yung mo. So, si Plus ay kailangan niya i-break iyang 13.38, So, nagkaroon na ng resistant. Bukas, Friday, so malamang dahil resistant yan, so malamang dyan maraming mag-take profit, kay Plus. So, pwedeng mag-pullback siya dyan at pwedeng mag-bounce back at pwedeng humataw sa taas, So, ganun. So, may support tayo dito kay Plus dyan. So, nasa 1 day time frame lang naman tayo tumitingin kasi lang naman tong hindi naman magalaw. So, at may mga sell order block tayo dito sa 18. So, pwedeng gumanon yan si Plus, or kung malakas siya, pwede niyang basagin. Pero duda ako bukas dahil Friday nga. Tingnan natin si Plus kung mayroon bang foreign buy, mga foreigners na pumasok. So, Plus, mayroong 31 million na pumasok kay Plus, So, sa mga nakaraang araw nga, tingnan natin si Plus din sa mga nakaraang araw. Kung meron bang 24, ito 24. Tingnan natin kung meron bang din si Plus. So, may 10 million din. So, sunod-sunod din pala yung niya 24, 23. Tingnan natin si Plus. So, mayroon din 16. Kaya umahangat si Plus, kasi sunod-sunod pala mga foreigners Maraming foreigners na pumapasok. Kaya ibig sabihin talaga nito bukas ay babagsak yan kasi mag-take profit yung mga foreigners na yan. Hindi pwedeng hindi yan sila mag-take profit. Kaya kung ako may hawak din dito na ganun ang kinita ko ay 20%, 10%, magbibinta na rin ako. Pag-take profit na rin. So, kukurot kunti kung ayaw mo. So, paalala po, hindi po ito financial advice. Ito po ay isang educational purposes lamang. So, nakita ko si Plus, parang gumawa siya ng letter V, Yan,
V, yan. O, ganun, di ba? Yan yung V. Parang ganun yung ginagawa ni Plus na pattern. So, titingnan natin kung kaya ba talaga niyang basagin yan bukas. Baka pwede niyang basagin tapos mag-take profit na yung mga foreigner dyan. So, sabayan yun lang din siya, si Plus. Next, si Wib. Si Wib, anong ginawa ni Wib? Si Wib ay last nating vlog sa kanya na sabi natin gumawa siya ng bullish plug, Yan, kung bullish plug. Tapos aangat. So ngayon nag-umpisa na si Wib na umangat, So anong bang balita? Ang lang naman dito, ito si Gokongwei parang bumili ng 10% kay Wib eh. May siya, stakeholder. 10% ang kanyang binili. That could go up to 15%. So, ibig sabihin, mayroon na siyang 5% dati. Ngayon, bumili siya ng 10, naging 15%. So, parang siya na yung malaking hawak dito siguro. Siguro, baka yun yung dahilan, na kaya umangat yung tuloy-tuloy yan si Wave, ang kanyang pag-angat. Galing dito, So, umangat yan, bullish ba, 29%, parang si DG Plus din, di ba? So, kaya kumita na kayo. Ingat sa Bernis, bukas, baka magbagsakan na naman yan. So, pwedeng si wala tayong makita kasi itong all-time high pala niya na presyo, Wala nang presyo dito, meron pa pala. So, meron tayong makitang presyo dito. So may mga resistant dito pero medyo mahina-hina naman na resistant sa 17 kay Philweb. So pero dahil nga Bernis bukas, malamang yan magsibintahan tong mga foreigners na kung mayroong foreigners diyan pwede magbintahan diyan. Tapos bili ulit pag habang mura sa Lunes, ganun yung gagawin ng mga foreigners eh. So, tingnan natin yung foreign buying naman kay Wib 25. Kung meron ba? Si Wib may 5 million. Tapos nung 24, mayroong nagbinta eh. Bininta tapos bumili siya ngayon 5 million lang din. So, kukunti lang pala yung nakahawak na foreigners dito. Meron ba? Tingnan natin sa 22. So, meron dito 39 million kaso na plus 44, 45. Pero dito nawala bininta eh. Nawala yung na yun, yung foreigners. So, meron lang tingnan natin sa 19 nga. 19. So, mayroong 11. So, may mga foreigners din na pumapasok kaso nagbintahan yung iba. So, malamang talaga malaki ang chance dito bukas bababa yan si Wib dahil sa foreign selling mangyayari, bibinta yan. Friday naman bukas. So, take profit yan sila. Ganun naman yan talaga palagi. So, although bullish pa rin tayo in long term, 19 ang target natin dahil sa itong na yan, yung pattern, sa bullish plug pattern. So, yan lang po. Meron bang ang target price pala ng target price pala kay DG Plus 26, 27, 28. Kay Wib naman wala tayong nakuhang target price sa mga broker sa TradingView kaya meron ba siyang target price? Si TradingView wala siyang target price. Si DG Plus meron ba siyang target price din? So, meron siyang target price na 30, 30 ang kanyang target price, 1 year. 36 yung pinakamataas. So, yan lang po ang ating review kay DG Plus at saka kay Wib. Maraming salamat po. Adios, amigos. Huwag kalimutan, mga amigas, pa-subscribe ng ating channel. Yan. Babos!